Yan. Yung nilagang paa ng tupa. So, luto na yung nilagang paa ng tupa. Samahan niyo akong kumain. Ito naman yung sinasabi ko, ang hirap kumain mag-isa. Yan, ang dami kong niluluto. At pala, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Ang hirap mapalayo sa pamilya. Sige, ulitin ko. Kapag mayroon kayong nanay, tatay, magulang, anak, auntie, uncle, or relatives na bigyan kayo ng pera, give it value of them. Kasi hindi namin pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Pinaghihirapan talaga yan. Yan. Ready na. Tara, papakulo tayo ng tubig. Para dire-diretso. Kasi medyo gutom na rin. Yan, na-prepare natin yung nilagang parang tupa. Ilalaga na natin para malaman natin ang lasa. I-compare natin sa panang kambing. Kasi pag nagpurgod na, na lang yan, kwento na lang yan. Pakulo na tayo tubig para mabilis yan. Ng panang tupa. Lagyan ko rin ng sibuyas, luya, pampatanggalan lansa, tapos sili, papaya, at saka dahon ng pechay. Tsaka lagyan na lang natin ng pampaasim. Siguro masarap yan pag pag yung sampalok, yung hilaw. So let's go, lutuin na natin. Yan, malapit nang maluto yung nilagang paa ng tupa o sinabawang paa ng tupa. Ito, subukan natin paa ng moton o kay tupa. Ilaga natin. Ito yun, sinubukan natin yung paa ng moton. So ito na yun. Tapos hanap tayo ng papaya. Ilalaga natin at para alam natin yung lasa. Ito, papaya. Mahal din, 690. So kuha tayo ng isa. Galing pa ng green papaya, Sri Lanka. So kuha tayo ng ito, pwede na siguro to. Tapos gulay, hanap tayo. Yan mga dahon ng kulitis, kalunay sa Ilocano. Saka kuha rin tayo nito, dahon ng pechay, panghalo natin. So para mailaga natin at matikpan natin yung panang tupa. Ito na, nabili na natin yung pakay natin. So uwi na tayo at para may luto, para matikpan natin, alam natin ang kwento. Nakauwi na tayo at ito na mili natin. Subukan natin ilalagay yung paa ng tupa. So yung binili natin, papaya. Ito yung paa ng tupa. Yan ay 1 dinar 150. Sa peso ay almost 200, more or less, approximately. Tatimes natin. Alawan din natin ng pechay, sibuyas, sili, at lagyan din natin ng luya, pampatanggal ng lansa. Yan, na-prepare natin yung nilagang parang tupa. Ilalaga na natin para malaman natin ang lasa. I-compare natin sa panang kambing.
Kasi pag nagpurgod na, ano na lang yan, kwento na lang yan. Pakulo muna tayo tubig para mabilis yan. Yan ang panang tupa. Lagyan ko rin ng ano, sibuyas, luya, pampatanggalan lansa, tapos sili, papaya, at saka dahon ng pechay. Tsaka lagyan na lang natin ng pampaasim. Siguro masarap yan pag ano pag yung sampalok, yung hilaw. So let's go, lutuin na natin. Yan, ano na, ready na. Taka nagpapakulo tayo ng tubig para dire-diretso kasi medyo gutom na rin. Nagpakulo na lang muna ako ng tubig para diretso na yung pagkulo. Ilagay na natin to. Para, ay, nalagdag na sa para malaga. Yan. Katala na yan. Pakuloy na natin. Yan, tingnan natin. After more or less 1 hour, pagpapakulo natin. Ayan. Tinimplang ko na kanina. Ayun. Pwede na. Lagyan na natin itong papaya para makakain na rin tayo. Sabay na natin yung sili. Let's go. Yan. Para sabaw. Yung sabaw nga po natin dito. Tapos tapan natin para maluto yung papaya. Yan, malapit nang maluto yung nilagang paa ng tupa o sinabawang paa ng tupa. Malapit na maluto yung papaya, tapos yung pechay na lang. Yan, malapit na maluto. Pagkatapos ng pechay na lang, makakain na tayo. Yan, luto na. Tsaka ilagay na natin yung pechay at tinimplan ko na rin yung ano, pampaasim konti para makakain na tayo. Ayan na, malapit na yung nilaga nating paa ng tupa. Parang ano din, kambing ang lasa. So takpan natin para maluto yung pechay at makakain na tayo. Oh, mainit. Yan, luto na. Luto na rin yung pechay at makakain na tayo. Yan, luto na yung nilagang paa ng tupa. So, ayos. Halika't samahan niyo akong kumain. Yan, ready na yung ulam natin, nilagang paa ng tupa. So, halika't samahan niyo akong kumain. So, luto na yung nilagang paa ng tupa. Ito siya. Hinaluan ko ng papaya at saka dahon ng pechay. So, tikman natin. Ayos. Kasi lagyan ko rin ng ano, pampaasim. Parang ano rin, paa ng kambing. Kaso nga lang kanina nung pinapakuluan ko medyo maangdo. Buti lalagyan ko ng luya. Medyo natanggal. So, ayos. Halika, samahan niyo ako. Samahan niyo akong kumain. Ito naman yung sinasabi ko, ang hirap kumain mag-isa. Yan, ang dami kong niluluto. Ano na yan, pangat-pangat. Kaso nga lang,
solo kumain. So, wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-fuse talaga. Malambot din. Pinakulang ko to mga more than 1 hour. So ayos siya. Para rin paa ng kambing yung nilagang tupa natin. Experiment lang ito. Kasi tulad ng sabi ko, pag umuwi na tayo, pag nag-for good na ako for coming years, hindi ko alam kung kailan. Kasi ang hirap talaga malayo sa pamilya. At least alam kong kwento. Yung paa ng tupa na nilaga. Pwede rin pala. Kasi nakikita ko sa supermarket pag bumili ako ng pagkain. Kaya naisipan ko kanina kumuha para ilaga. Pali, hindi ko matandaan. Kumuha na rin ako dati, kaso nga lang matagal na. Ayos, malambot. Kasi nga matagal ko rin pinakatulan. So, mga kapwa OFW, yung mga gustong kumain ng paa ng kambing yung sa atin. Okay rin siya. Almost hindi nagkakalayo yung lasa. So, pwede nyo rin subukan. So, kakain muna ako bago tayo magkwentuhan. At ano pala, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Nagtitiis lang talaga para mabigyan ng magandang buhay, mga mahal natin sa buhay, pag-aral natin yung mga anak natin. Even though, ang hirap din talaga. Lagi kong sinasabi, ang hirap mapalayo sa pamilya. So, kaya lagi, at nasabi ko rin tuloy, kaya kung meron kayong tatay, nanay, kapatid, auntie, uncle, magulang, anak, kapag binigyan kayo ng pera, na pag sila ay nasa abroad, pag binigyan kayo ng pera, make it value of them. Kasi ang hirap, hindi pinupulot ang pera dito sa abroad. Yan ang totoo. Again, ulitin ko. Kapag meron kayong nanay, tatay, magulang, anak, auntie, uncle, or relatives na bigyan kayo ng pera, give it value of them. Kasi hindi namin pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Pinaghihirapan talaga yun. Tulad sabi ko, katulad nito, dami kong linuto nga. Kung kasama ko sanang kumain ng pamilya ko, siguro ang saya. Kaso nga lang, kailangan kong magtiis. So, ito, yung natira ko diyan, pangat na yan. It means, pangalawang init, pangatlong init, pang-apat, kung may matitira pa. Ilalagay ko na lang sa sa aking refrigerator. So, kakain muna ako. Para mamaya, pag natapos ako, magkwentuhan tayo ulit. Saglit. Kain muna ako. So, tapos na tayong kumain. Solve, ayos. Buto lang yung naiwan. So, yun nga, tulad na sabi ko. Ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Medyo matagal-tagal na rin ako dito, kaso nga lang nagtitis pa rin. Mga kapwa OFW, saan man sulok ng mundo, pa-comment below kung saan man mundo kayo at kung katulad ko rin. Nagtitiis, nagtsatsaga, pag kumain dahil kanya-kanya, solong kumain. Tis-tis lang mga OFW at mga kababayan ko sa Pilipinas. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. So, dito ko na tatapusin ang vlog kong ito.
na-share ko naman isang araw ko. Ngayon ay September 27, 2024. So, maraming salamat ulit sa iyong pagsama. Sana supportan niyo naman ang channel ko, Ronnie Mutilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga susunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.